Katong ito, ihanda natin ang ating mga sarili. Tumayo po tayo, minamahal. Bilang pagsalubong po ng banal na salita ng Diyos na dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Freddy Asis. God bless you, beloved preacher, Brother Vincent Galianas. Nalangin tayo naman. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapin Jesus. Siya matamis sa banal na presensya. Salamat po sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng children's choir, adults choir, youth choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest, Generation Choir. Mga tugtugan, hindi lang isahan, instrumentalists, sa pagbibigay, salamat sa mga anak. Sa pag-aaral salita, malapin ko magpala sa ganakil ako magagawa. Sa mga unang panalangin, aming ginagalang manapastor. Bless the children once again, O Lord, to your word. At aking sinasaway lahat yun ang kaaway. I bind the of Satan in the name of Jesus. Di mo siyang bilip ang tao sa puso ng Spirit. I command you in Jesus' name. Kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, beloved brethren, visitors, at my beloved workers, sa ating mga webcast viewers, sa mga beloved in-laws na ating beloved Minister Pogs. Bless you po. At sa inyong lahat, ating mga minamahal, mga kapatiran, pwede natin malapay noon. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mother. Diba naalala ko kasi noong araw, nung kami pumasok sa pastoral house more than 40 years ago, talagang pag tinawag ka ng Diyos, iwanan mo talaga lahat. Wala kang ititira, iwanan mo. Pati mga magulang namin, mga mother, iniwanan namin yan. Kaya, ang naging second mother namin sa pastoral house, walang iba, ang beloved Mama Dear, beloved St. Pastor Lina C. Almeida. Kaya, ako wala akong masasabi, napaka-huwaran na mother. Tinuring kami mga anak, minamahal. Ang tawag sa aming anak talaga. Mother Fred, anak, ganun, tinawag kami. Pero pag may kasalanan ka, Freddy Ases, saan ka? Ano yun eh? Maganda rin yun kasi para kami, binibigyan ng emphasis para kami iiwas sa mga pagkakamali. Diba? Ganun yan eh. That is right judgment. Pero, nagagalit sila o hindi, matamis pa rin sa amin kasi alam namin, naramdaman namin na because of love, gusto nila kami lumago sa paglilingkod, maging mature at magamit sa gawain. Naintindihan namin yun, nila mahal. Kaya, napaka-tamis alalahanin. Talagang, napakahaba kung sasabihin ko. Kaya masasabi ko lang, pinagpala ang mga anak ng ating beloved parents in the Lord. At tayo pinagpala rin. Palapakan natin malapay noon. Amen? Dahil may mga magulang tayo na ginamit talaga ng Diyos for our salvation, for our encouragement. Lahat na, tinuro. Lahat, tinuro sa amin lahat. Namahal. Kaya, higit pa talaga sa magulang sa laman ang kanilang ginawa sa amin. Kaya, thank you so much po, our beloved parents in the Lord. And of course, I'd like also to greet sa mga mother. Una, aking beloved sweetheart. Pwede natin marami. Nakatuwang sa gawain. Mula pa noong araw, maraming pagsubok. Magkasama, maraming ups and downs.
Pero kahabagan, nandito pa rin. Pinagpapala at higit sa lahat, mainit tayo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Talagang, sabi nga ng beloved darling ko, alam mo, nanalangin daw sa noon na magkaroon siya ng partner na may takot sa Diyos. Talagang, nagkatotoo, sabi nga nagkatotoo. Para baliktad yata, siya nanalangin sa akin. Pero hindi na alam, nanalangin din ako. Di ba? Nung araw, napakahigpit noon eh. Mahigpit noon. Wala. Sa pastoral house, pag tumingin ka sa sister, fasting ka agad 3 araw. Way back 1983, minamahal. Kaya napakaganda nung pinakita. Kaya, mother talaga, ating beloved mama dear. At of course, bago yan, ang mga mother na anak natin dearly beloved parents in the Lord, hindi ko lang may isa-isa, ang dami po nila. Kaya I greet you all po sa mga beloved mother, na beloved children, ating beloved parents in the Lord, mga apo, mga grandchildren, naging mother na I greet you po, a blessed Mother's Day. Pwede natin malapay noon at siyempre, mga mother rin po na mga beloved in-laws at beloved Mr. Folks, mga mother, happy Mother's Day po sa inyo. At siyempre, kayo na mga mother, na mga kapatiran. Dahil may marami rin ng anak na mother na rin, mga anak namin. Si Crown, si Chiki, si Princess. 3 na yun ang mother na anak namin, minamahal. At mayroon na rin kaming 2 mother, in-laws na mother. Hindi ko na matandaan, 2 ba? O hirap ito maraming anak, makalimutan mo na minsan na iba. Ayan, si Rosel, si Rosel, isa sa mother, in-law na mother, in-laws. Si Shai, iba naman, mga father na. Sana kabatiin yung mga in-laws na father. Sana sa Father's Day. Di ba? And salamat sa mga Panginoon at napakaligaya namin naglilingkod sa mga Panginoon. At mahirap sabihin sa salita. Mahirap express sa salita. Basta masasabi ko lang, talagang, pag nasa kamay tayo ng Diyos, pinagpala tayo ng lubusan ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa lahat ng mga mother, sa ating ginigilo na kapatiran, happy Mother's Day sa ating mga webcast viewers. Yung magiging mother pa lang, advance happy Mother's Day. Pwede natin malapit. Can you read? Ephesians chapter 5, verse 25. Talo natin sa 28. Sa aklat ng Efeso 5, talatay 25, talon sa 28. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Sa 28, gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig rin sa kanyang sarili. Amen. Puri natin malapit noon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at binigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So, mga lalaki, isa sa mga pangunahing utos sa Biblia, ibigin natin how the Lord should His love for us. So, mga asawang lalaki, ang pag-ibig daw natin sa asawang babae, katulad ng pag-ibig ni Kristo. Ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kaya ba natin ibigay ating sarili? Kaya ba? Mga asawang lalaki, pakitaas ng kamay. Kaya niyo bigay yung sarili sa asawang babae? Kaya ba ibigay? Oh, ang dami din tataas. Thank you. Ang dami din tataas ng mga lalaki dyan. Paano ka na magtataas? Yung silde mo nga, di mo kaya bigay. Sarili mo pa. Palapakan natin, malapakan. Yung iba di makapagtaas ng kamay
Kasi nakukonsensya sila, yung sweldo ko nga, hindi ko nga maibigay, tinatago ko nga sweldo pa lang yan, ilalo na sarili mo. You cannot give your life to your wife unless you give first the material na sa'yo. Di ba? Ilamahal? Tama ba? Ilamahal? Ayan. Laking problema yan. Mamaya, mababasa natin. Kaya minsan marami tayong panalangin, hindi natutugon ng Diyos. Yun pala, tayo may problema. Sa ating pakikitungo, sa ating mga mahal na asawa. Di ba, yung nanliligaw pa lang kayo. Kayo lang. At tayo pa lang. Ang mga bituin, susungkitin ko sa langit, ibibigay ko sa'yo. Di ba? Ayan ang mga pangako Ang mga bituin, hahanapin ko, susungkitin ko, akyat ako sa kay taas-taasan para sungkitin ko ang mga bituin. Nung nagsama na, nakakita na maraming bituin, yung babae. Nagkatotoo nga, nakakita na maraming bituin. Tinupad. Pero maling pagtupad. Palapakan natin, malapad. Ibig sabihin, hindi naman literal yun na bituin. Ibig sabihin, lahat na magaganda, lahat na kaligaya mo, gagawin ko. Ang nangyari, ang daming bituin nakita Sama na Diba? So, kaya nga, minsan matataka ka, bakit may mga asawang lalaki na yung prayer nila, nahadlangan. Isa yan, sa mga dahilan. At basa natin, bakit hadlangan yung prayer ng mga asawang lalaki? Second, 1 Peter chapter 3, verse 7. Inamahal, isulat niyo yan, mga lalaki. Kasi yung mga mother yan, inamahal. Ilaw ng tahanan yan. They need to be treated very, very, very fair talaga. Love with love talaga. Kasi ang hirap ng buhay ng mother. 1 Peter chapter 3, verse 7. Unang Pedro, Kabanatang 3, talata 7. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo'y namay, kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Upang ang iyong panalangin hindi mahadlangan, hindi mapigilan. Anong gagawin natin? Paano mapapigilan ang ating prayer? Kayong din naman kayo mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Ayon sa pagkakilala. According to knowledge. According to knowledge. Ayon sa pag-uunawa. Yan ibig sabihin yan. Makisama sa asawang babae ayon sa pagkakilala. O sa English, understanding. May pagkaunawa. May pang-uunawa sa nararamdaman. Ibig sabihin. Amen? Kasi pag hindi natin unawa yung nararamdaman ng ating partner, lalo na Christian tayo, our prayers will be hindered. Sabi ng Biblia, mahadlangan ng ating panalangin. Di ba? Kasi tayo na nga lang dalawa magkasama di ba? Sabi ng Biblia, kayo na lang dalawa magkasama, hindi pa kayo nakakasundo. Di ba? Kaya mahadlangan ng prayer. Kasi dalawa na lang kayo, kayo lang magkasama araw-araw. Malapit na rin magkapalitan lang dyan Di ba? Tapos hindi pa kayo nagkakasundo. So, your prayers, the prayers of the husbands shall be hindered. Nahadlangan. Dapat marami ka ng pagpapala darating. Nahadlangan. Bakit? Hindi mo sinamahan ang iyong mahal na asawa according to knowledge. Kaalaman sa salita ng Diyos, kaalaman at pag-uunawa sa Kanya. Because she is a weaker vessel. Sa Biblia, mahina ang lalagyan. Mas mahina ang babae sa lalaki. Mas mahina. Amen ba? Weaker. Sabi niya. Likewise, your husbands dwell with them according to knowledge. Ayon sa pagkakilala.
ayon sa pagkakaunawa, ayon sa pagkakilala sa salita ng Diyos. Makisama ka ayon sa pagkakilala mo, sa paglilingkod, sa malapit. Ayon sa Ebanghelyo na pakikisama. Giving honor unto the wife. Giving honor. Bibigyan mo sana kapurihan. Amen ba, na mahal? Giving honor. Binibigyan na natin ng honor ng ating mga wives. Pinupuri natin, ina-appreciate natin. Amen ba, na mahal? Dapat marunong tayo mag-appreciate. Kahit na kaunting paglilingkod sa atin, i-appreciate natin. Dahil pagod yan. Dahil marami ang inisikaso sa bahay. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Dapat alam natin yan. Tanda natin, the wives are weaker vessels. Weaker. Mas mahinang lalagyan. Mas marupok. Sabi niya. Marupok. Giving honor unto the wife as unto weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life. Biro mo, tagapagmana ng biyaya ng buhay. Dapat pahalagahan talaga natin. Anong sabi diyan? That your prayers be not hindered upang yung mapanalangin hindi mahatangan. Gusto natin, huwag mahalaga ng prayer natin, huwag tayo maging mapait sa mga asawa natin. Huwag tayo maging mapait sa kanila. Pag hindi mo binibigay yung sahod mo, mapait ka sa kanya. Tama ba? Tinatago mo yung dapat binibigay mo. Ang tawag dyan, mapait ka sa kanya. Mamaya, mabasa natin kung may time pa tayo. Let us not be husbands. Let us not be bitter to our wives. Sinabi, utos sa Biblia. Huwag daw maging mapait yung mga asawang lalaki sa kanilang asawang babae. Kasi pag mapait ka sa kanya, ang panalangin mo, mahadlangan. Verse 28. Ano sabi dyan? 3:28. Ay, 5:28 pala. Ako na lamang babasa. Nabasa natin kanina. Ephesians pala yun. Ephesians 5:28. So ought men to love their wives as their own bodies. Gayun din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanilang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Parang sarili mo raw katawan. Diba? Kung paano natin minamahal ang sarili natin, ganun din ang pag-ibig natin sa ating mga partner sa buhay. Tanda natin yung partner natin, that is a lifetime commitment. Lifetime commitment. Habang buhay na pakikisama. Amen? Ilamahal. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ilamahal. Kung inibig natin ang asawa natin, inibig natin ang sarili natin. Kung hindi natin iniibig yung asawang babae, hindi na natin iniibig yung sarili natin. Ganda ng patuto kanina. Beloved Sister Melody, di ba? Narinig niyo? Nasunog yung bahay nila doon sa Tondo, Manila. Wala natira. Saan sila pupunta? Pero sinabi niya, buhay ang Diyos. Siya ang bahala sa atin. Siya magbibigay sa atin. Palapakan natin, Panginoon. Amen? That is the word of declaration. Yun talaga inintay ng Diyos sa atin. Magsalita tayo. Let us declare the words of God with faith. May pananampalataya. Anong sinabi mo? I-honor lang Diyos yan. Mangyayari yan. Kaya, huwag tayo bigyan tahimik. Declare the words of God. Yan. Psalm 103 verse 20. Kindly read. Psalm 103 verse 20. Lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo. Problema sa pamilya, problema sa finances. Di ba? Declare. Magsalita po kayo. Magsalita tayo.
Dahil yung sinasabi natin, mangyayari. Pakibasa. Awit 103:20. Sa Aklat ng Awit, 103, talata 20. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya. Ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. The angels hearken unto the voice of His word. Sabi sa English. Yung mga anghel daw, nakikinig sa tinig ng Diyos. Yung command ng Diyos, nung command ang salita ng Diyos, nakikinig yung anghel. Maraming anghel. Ang dami. Kahit dito, hindi na natin kikita. Maraming anghel. Naghintay lamang sila ng tinig ng salita ng Diyos. They are waiting for the voice of God. Ano ang voice of God? The Word of God. The voice of God is no other than the Word of God. Ito yung tinig ng Diyos, yung kanyang salita. Paano magkakaroon ng tinig yan? Banggitin mo. Malapakan natin, malapin. Speak the Word! Pag binanggit mo yung Word of God, yung anghel makikinig. Hinihintay lamang nila yung tinig. Ang tinig ng salita ng Diyos, manggagaling kanino? Sa mga anak ng Diyos. Pag binanggit mo, ang anghel, kikilos yan. Kung ano sinabi mo, gagawin ng anghel na pinadala ng Diyos. Palapakan natin, malapinan. Hearkening unto the voice of His word. The angels are just waiting for the command of the children of God. Naghintay lamang sila ng command. Kaya, our weapon are the words of God. Ang ating sandata ay salita ng Diyos. May sakit ka, banggitin mo, by His stripes I'm healed. Sa magitan ng mga latay niya, ako'y pinagaling. Pag narinig ang anghel yan, biglang tatakbo yan sa'yo at maghimala ang Diyos sa'yo. Gagaling ka. That is hearkening the voice, His word. Kasi sa English, nahihirapan tayo sa Tagalog, minamahal. Sa 103 verse 20. Nasabi niya, no? Bless the Lord, ye His angels, that excel in strength. Ang lalakas ng anghel. Napakalakas. Isang anghel lang, kahit ilang 100,000 mga kaaway, matatalo. Yung nga lang, hindi kikilos yan pag wala kang utos. Purihin ang ating malapelo. That do His commandments. Gumaganap ng kanyang salita, ang anghel. Hearkening unto the voice of His word. Nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Akala natin, yung Diyos magsasalita at utusan ng anghel. Pwede na naman yon. Pero tinutukoy talaga dito, yung tinig ng salita ng Diyos, manggagaling sa atin. Manggagaling sa balak ng Diyos. Kung ano ang salita ng Diyos, anong inutos ng Diyos, pag binanggit anak ng Diyos na matuwid, pareho lang yon. Makikinig yung anghel. The voice of the word, kailangan banggitin. Must be spoken. The word of God must be spoken by the children of God. Para mabigyan ng boses yung salita. Pag sinabi mo, by His stripes I'm healed, magpapadala ang Diyos na anghel para gagaling ka. Malapakan natin, malapain all, amen? Philippians 4:19, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ang Diyos ko ay susupply, magbibigay ng lahat ng aking kailangan. Ayon sa kalulatian ni Kristo, sa kalamitan. Banggitin po natin yan araw-araw. 7 times, pinakakaunti. 7 times. Pagising mo,
my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Philippians 4:19. Banggit mo na 7 times. Mas marami, mas maganda. Pagdating ng araw, magugulat ka.